Paano magpresyo ng tama sa mga paninda mo sa negosyo para bilis asenso? Alam mo ba napakahalaga ng pagpipresyo natin? Yung tama yung presyo mo dyan sa produkto mo. Dyan magkakaalaman kung malulugi, magtatagumpay ang negosyo sa presyo. Pakinggan mo ang buong bidyong to. Ituturo ko sa iyo ang tamang paraan kung paano magpresyo ng tama sa ating mga paninda, sa ating negosyo. Ilang minuto lang to. Madami kang matututunan dito. Pakinggan mo ang usapan natin to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano ang tamang pagpresyo ng paninda natin? Kung ikaw yung negosyante, na kung magpresyo ka ganito, kukumputin mo muna ang puhunan mo. Pag na-compute mo ang puhunan mo, dodoblihin mo lang yun. Tapos yun na ang presyo mo. Maling-mali. May kwento ko sa'yo. Ako dati, taong 2020, baguhan pa ako sa pagnenegosyo. Nagtayo ako ng isang milk tea. Sa milk tea business kong yun, may tauhan akong taga-marketing ko. May tauhan akong taga-sagot ng mga reply. Taga-reply sa mga customer. At may taga-deliver ako ng milk tea. Kinatagalan ng milk tea business ko, yung mga tauhan kong yun, nagsialisan. Alam mo kung bakit? Kasi nung pagtagal ng milk tea business ko, wala na akong pampasahod sa kanila. Puro abono na ako. So, anong nangyari? Ako lahat ang gumawa. Ako nagmamarketing. Ako ang sumasagot sa mga customer. Ako pa nagdi-deliver ng milk tea. Nangyari yun sa buhay ko dati. Sa aking pagninegosyo. Kasi mali ang pagpresyo ko. Sobrang mura ng mga milk tea ko. Yung mga binibenta kong milk tea na yan, ang mura. Ganun ako magpresyo dati, mura. Kukomputin ko yung puhunan. Dodoblihin ko lang. Hindi ko na isama sa mga pagpipresyo ko yung pampasahod sa tao, pambayad sa renta ng pwesto, pambayad sa mga advertisement, pang marketing, pambayad sa sarili mo. Kailangan may sahod ka. Wala yun sa presyo ko dati. Kung magpresyo ako nun, kukomputin ko lang yung puhunan. Mga gatas, mga milk tea, mga sago. Kukomputin ko lang yun, tapos dodoblihin ko yun na. Maling-mali ang pagpipresyong ganun. Yun ang nangyari sa akin dati. Kaya yung mga tauhan ko nawala. Kasi hindi ko na kayang isustain yung sahod nila eh. Nagsialisan sila. Ano nangyari sa negosyo ko? Ako ang gumawa ng lahat. Kaya pag dinudumog ako ng customer, ako pa nagre-reply. Ako pa gumagawa ng milk tea. Paano ko pa mare-replyan yung ibang customer na nagtatanong? Bibili na sana yung customer eh. Natagalan sa reply mo. Kasi ikaw pa yung nagtitimpla ng milk tea. Wala kang tauhan eh. Wala kang pampasahod sa tauhan mo eh. Ang mura ng paninda mo eh. Ending, lugi ang negosyo ko. Yun ang masaklap na nangyari sa akin dati. Nakakala mo pag mura ka, dadayuhin ka? Dadami customer mo? Kalokohan yun. Yun ang na-realize ko sa pagninegosyo. Kaya ang ginawa ko dyan, pag nagpe-presyo ako sa mga negosyo ko ngayon, nilalakihan ko agad ang tubo. Triple ang tubo para sigurado may pampasahod ka sa tao. May panggastos ka sa mga advertisement ng marketing. Yan ang ginagawa ko ngayon. Kaya ang buhay ko sobrang nagbago. Sobrang sarap magnegosyo. Sarap mag-serve sa mga customer kapag sobrang laki ng tubo mo. Kasi kapag malaki ang tubo mo, mas mapapasarap mo ang produkto mo. Mas mapapaganda mo ang packaging ng produkto mo. At mas maaalala ka ng customer. Hindi ka na makakalimutan ng mga customer ang tatangkilik kahit mahal yan. Kasi ang sarap talaga eh. Napapaganda mo yung itsura ng produkto mo. Ang laki ng tubo mo eh. Kayang-kaya mong gastusan yung magandang packaging na yan eh. Kayang-kaya mong pasarapin yung mga produkto mong yan eh. Isipin mo, tignan mo yung mga negosyante na mura ang paninda nila. Tignan mo naman yung lasa. Dugyot ang lasa, pupusta ako dyan. Kasi hindi nila kayang pasarapin na ang produkto nila. Kasi sobrang liit ng tubo nila. Ang liit ng presyo nila. Kaya sa usapan natin to, lakihan mo ang presyo mo. Yan ang tamang pagpipresyo ng paninda. Pag na-compute mo ang puhunan yan, times 4 mo lagi. For example, may negosyo kang fried chicken. Kinompute mo ang mantika. Kinompute mo ang mga breading. Kinompute mo ang manok. Example, lumabas 80 pesos ang puhunan. Yung 80 pesos na yun, kailangan ma-times 4 mo yun. 80 times 4, 320. Kailangan ganyan kaganda. Kailangan yan ang maging presyo mo. Times 4. Pero siguraduhin mong sobrang sarap ng fried chicken mong yun. Sobrang ganda ng packaging. Kasi ang laki ng tubo mo eh. Times 4, 80 lang ang puhunan mo. Triple ang tubo mo. So may extra tubo ka para pagandahin yung packaging. Pasarapin lalo ang breading. Pasarapin lalo ang sauce. Pasarapin lalo, pagandahin lalo yung fried chicken mo. Yung tipong kakaiba sa itsura ng customer. I-attract mo sila sa mahal na presyo. Yung tipong mala hotel, mala restaurant ang tingin sa negosyo mo. Pero pag minurahan mo yan, 80 ang puhunan mo, 120 lang ang benta mo. Wala kang pampasahod sa tao mo. Wala kang pambayad sa renta mo. Wala kang pambayad sa mga kuryente. Pero kapag times 4 ang presyo mo, may pampasahod ka sa tao mo. May pambayad ka sa mga kuryente. May pambayad ka sa sarili mo bilang may-ari. Kailangan may sahod kang may-ari ka. Yung 80 isa, 'di ba times 4, 80 times 4 no? 240 ang tubo mo. Yung 80 sa'yo mapupunta yung kada benta. Yung 80 sa tauhan mo. Pang
marketing mo. Lakihan mo ang presyo. Huwag kang matakot magmahal. Itama mo ang presyo mo. For example uli, 80. Ita-times 4 mo. 320 ang isang fried chicken mo. Mahal yun, sobra. Pero isipin mo, paano mo yun mabebenta ng 320? Paano mo ma-attract ang mga customer mo? Paano sobrang sasarap ang fried chicken mo yun? Sa 320 presyong yun, may 240 kang tubo. Kaya mong bumili ng mga ibang rekado. Kaya mong gandahan ng packaging niyan. Kaya mong pasarapin ang mga sauce niyan. Kasi ang laki ng tubo mo eh. So kapag natikman ng customer yan, kakaiba ang fried chicken mo. Kahit mahal, bibilhin pa rin nila. Kasi ibang-iba ang lasa eh. Hindi ka mura. Tignan mo yung mga kanto fried chicken na yan. Magkano yan? Mga 10, 20? Tignan mo yung mantika nila, ang dumi. Kasi wala na silang tutubuin eh. Kaya ang mantika nila ang itim na. Pag pinalitan na yun, lugi na sila. Kaya yun ang mga presyo nila, 10, 20, mura. Pero sa'yo, 80. Ang laki ng tubo mo. Bawat luto mo, bago ang mantika. Doon nahanga ang customer mo. Ang linis ng produkto mo. Bakit kaya mo yung gawin? Kasi ang laki ng tubo mo eh. Yun ang pinupunto ko. Paano tama magpresyo ng paninda natin? Lakihan mo ang tubo. I-times 4 mo ang puhunan. Kung sa tingin mo walang bibili sa 320, o i-times 3 mo lang. 240 lang. Basta ang pinupunto ko, huwag kang matakot magmahal. Kasi premium, malupit, maganda, ibang klase, pang hotel, pang restaurant ang kalidad ng produkto mo. Isipin mo na ngayon, ano yung produkto sa negosyo mo na kaya mong magbenta ng triple ang tubo? Lagi mong isipin yan. Kasi kahit anong galing natin sa marketing, kahit anong galing natin magbenta, kung mura ang paninda natin, kung wala tayong halos tinutubo, pagod lang. Kahit anong galing mo dyan, kahit i-hire mo pa si Henry si dyan, walang kwenta. Walang mangyayari, ang liit ang tubo mo eh. O tignan mo yung mga iPhone na yan. Gaano kamahal yan? Pero ba't binibili? Kasi ibang klase, high-tech iPhone yan. Di mo ba napapansin yun? Ba't ang mamahal ng mga yan? Pero binibili pa rin? Ang mga tao may pera yan. Kahit yung mga taong may hirap na yan, yung mga masa, may pera yung mga yan. Nagtitipid yung mga yan para bumili ng mga mahalin ng mga iPhone. Magtitipid sila sa mga cherry mobile para makabili ng mamahalin yung iPhone na. So saan mo gustong mapabilang? Sa mga negosyanteng nagsisiksikan sa mga mura? O dito ka sa mahal? Na pag-iipunan ka ng mga tao, mabili ang mahal na produkto mo. Kasi sobrang sarap eh. Sobrang ibang klase eh. Pang 5 star eh. Iba ang kalidad eh. Malinis lagi ang mantika mo eh. Ang laki ng tubo mo eh. Ikaw na ang bahala. Basta yan ang paraan kung paano magpresyo ng tama para bilis asenso sa negosyo. Lakihan mo ang tubo para sobrang sipag mo dyan. Bawat order, ganadong ganado ka. Kasi ang laki ng tubo eh. Mapapansin mo yung mga nagbebenta ng kotse, yung mga ahente sa mga Toyota. Tama. Ganadong ganado magbenta mo ngayon. Kasi kada benta nila ng isang kotse, ang laki ng tubo, ang laki ng commission nila. Yun din ang pinupunto ko sa'yo. Sa sarili mong negosyo, mahalan mo. Sobrang galingan mo magbenta. Sobrang galingan mo sa marketing. Para kapag nakabenta ka, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang ganadong ganado ka. Magbenta ng magbenta. At hindi ka makapahiya sa produkto mo. Kasi may extra profit ka. Ang laki ng tubo mo. Kayang-kaya mong pagandahin ang itsura niyan. Kaya mong pasarapin lalo yan. Yung tipong hindi ka kayang talunin na mga 10 pisong fried chicken. Huwag kang matakot magmahal. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Naniniwala ako. Maraming tao, maraming negosyante. Ang tumatanda na lang na sila pa rin ang nagnenegosyo. Sila pa rin yung tao sa negosyo. Hindi nila maiwan ang negosyo. Kasi wala silang enough profit para mag-hire ng ibang tao. Para umandar ang negosyo mo. Yung tipong relax ka sa Boracay, tumatakbo pa rin ang ayos ang negosyo mo. Kasi may mga tauhan ka na. May pambayad ka sa mga tauhan mo. At doon ka nakilala ng mga customer na sobrang sarap ng produkto mo. Ano ang sikreto? Kasi mahal. Ang laki ng tubo mo. Kayang-kaya mong pasarapin. Kaya mong bumili ng maraming rekado. Para sumarap lalo yan. I-attract mo sila sa mahal na masarap na paulit-ulit silang bibili. Hindi doon sa mura na madumi mantika. Naniniwala ako, maraming negosyante takot magpresyo ng mahal. Kaya ang ending, tatanda sila na sila pa rin ang nagtatrabaho. Alipin sila ng sarili nilang negosyo. Yang barbecuehan nyo sa kantong yan, tumanda na lang ang may-ari nan. Siya pa rin ang nagtitinda. Di siya makapag-hire ng tauhan niya kasi sobrang mura ng produkto. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kalaban natin dito. Yung may gusto ka pang ibang gawin na bagay, yung tipong gusto mong magbakasyon pero hindi mo magawa kasi wala kang enough profit para makapag-hire ng tao. Ang sistema sa negosyo, para makapag-build ng system sa negosyo, kailangan may enough profit ka. Ang system ay magastos. Yung tao mong ilalagay sa bawat departamentong yan, may sahod ang mga yun. So, kailangan mong lakihan. Lakihan mo ang presyo. Tignan mo ang mga negosyo mga tagumpay. Lahat yun nagbebenta ng mahal.
Alam mo ba yung Jollibee na yan? Di ba ang Jollibee, ang mahal ng mga event dyan, yung mag-birthday ka dyan? Yung tipong 2 oras ka mag-birthday sa Jollibee, 50,000 agad ang bayad? Gaano ka mahal yun? Pero ba't binibili? Kasi mabangis, malupit, na-attract ang customer. Sobrang lupit. Yung may-ari ng Jollibee, hindi mo nakikita yun. Yung mga tauhan lang. Kasi may pambayad siya sa mga tao niya. Ang laki ng tubo niya. Niyayaya kita. Lakasan mo ang loob mo. Lakihan mo ang presyo niyan. Ng paninda mo. Paniwalaan mo ang paninda mo. Huwag kang matakot magmahal. Hayaan mong mura ang mga paninda ng iba. Hayaan mong hindi ka bilhan ng iba kahit mahal ka. Kasi hindi sila ang market mo. Hanapin mo yung market mo, yung mga mayayaman, yung mapiperang tao, yung mga nakadikotse. Yun ang kailangan mapabili mo. Na kapag yun ang nabentahan mo, ang laki ng tubo mo, mabilis aasenso ang negosyo mo. Kasi ang market mo, ang binebentahan mo, mayayamang tao. Pero kapag ang binebentahan mo yung mga masa, yung mga nagtitipid na tao, 10 taong ka na dyan. Ang bagal ng progress mo sa negosyo. Kasi ang liit ng tubo mo. Pagod lang yan. Magsasawa ka dyan. Yan ang kalaban natin, niyayaya kita. Lakihan mo ang presyo mo. Triplihin mo ang tubo niyan. Basta galingan mo ang produkto mo. Paniwalaan mo ang produkto mo. At palagi tayong mag-usap. Kung gusto mo pa ng gantong usapan, pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Kakampi mo ko, kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, pagmasdan mo ang buhay mo ngayon. Ito mo, kapag mura ang paninda mo, anong nararamdaman mo? Tinatamad kang kumilos. Nalulugi ang negosyo mo. Hindi ka makapag-hire ng tao. Hindi ka makagasto sa mga advertisement para sa marketing ng negosyo mo. Kaya mas hindi lumalaki ang negosyo mo. Kapwa negosyante ko, ikaw na kausap ko. Mahalin mo ang negosyo mo. Paano siya mahalin? Palupitin mo ang produkto mo. Paano magpalupit ng produkto? Lakihan mo ang tubo. Para may enough tubo ka. Para gastusan niyang ibang bagay. Mga packaging na yan. Pang-marketing na yan. Pampasarap lalo ng produkto mo. Yan ang tunay na paglilingkod sa customer. Yung nagbibigay ka talaga ng malinis. Maganda ang packaging. Yung tipong pag nakita ng customer, sobrang saya nila. Yan ang tunay na pagbibigay serbisyo sa mga customer. Hindi yung magmumura ka. Sobrang dumi ng mantika mo. Kawawa ang customer mo dyan kapag sumakit ang tiyan yan. Piniperahan mo lang ang customer mo nun. Pero kung magmamahal ka, sobrang ganda talaga ng packaging yan. Sobrang sarap talaga yan. Pang hotel, pang restaurant. Yan ang tunay na paglilingkod sa customer. Na kapag ang customer, pinaglilingkuran mo talaga at makita ka ng Diyos, mas bibigyan ka ng malaki na negosyo. Mahalin mo ang customer mo. Gandahan mo ang produkto mo. Huwag kang matakot sumingil ng mahal. Kung sa bawat bili nila, sulit naman ang bayad nila. Pagkatiwalaan mo ang produkto mo. Pagkatiwalaan mo ang presyo mo. Kasi presyo ang pinakamahalaga. Presyo ang pinakauna na kailangan seryosohin ng may-ari. Diyan magkakaalaman kung malulugi, magtatagumpay ang negosyo. Galingan mo palagi kapwa negosyante ko. May dahilan kung bakit tayong dalawa ay nakapag-usap ngayon. Kung meron kang katanungan, mag-comment ka lang dyan sa baba at sasagutin ko po yan. Salamat po sa magandang usapan natin to. Naway lahat sa ating negosyante magising na sa pagpipresyo ng tama sa kanilang negosyo. Maraming salamat po. Alam ko po na gustuhan nyo ang usapan natin to. Pindutin nyo naman yung subscribe na yan. Like mo na rin ang video to. Share mo na rin ang video to sa mga kaibigan mong nagne-negosyo na mali ang pagpipresyo. I-share mo ang video to. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, ako po ay nagtuturo kung paano mabangis magbenta. Kung paano gumaling sa pagbebenta. Na kahit mahal ang binebenta mo, kayang-kaya mo yung ibenta. At mahanap mo ang mga right audience mo. Yung sinasabi ko sa iyo, kailangan mong mahanap yung mayayaman. Dapat yun ang mapabili mo. Ituturo ko yan sa iyo. Paano gumaling sa pagbebenta. Na kahit triple ang tubo mo, bibilhin pa rin yan. Yan ang ituturo ko sa iyo. One-on-one. Sa Zoom meeting ko. May bayad po yan ha. Kung gusto mong gumaling sa pagbebenta, kung gusto mong sobrang lakas na ng loob mo magbenta ng mahal, kahit triple ang tubo, kayang-kaya mong ibenta. Kung gusto mong malaman ang sikreto ko dyan sa mabangis na pagbebenta, inaanyayahan kita. Mag-enroll ka na. Tawagan nyo lang po ako sa number na yan. Or i-text nyo po ako sa number na yan. Kung gusto mo pong magpaturo sa akin ng mabangis na pagbebenta, na kahit mahal ang binebenta mo, bibilhin pa rin ng customer yan. Nang paulit-ulit. Kasi may ituturo ko sa yung paraan. Paano magbenta ng triple ang tubo? Na paulit-ulit pa rin bibili ang customer. May sikreto kong ituturo sa iyo. May bayad po yan ha. Kung mag-e-enroll ka po ngayon, bibigyan kita ng libre. Bonus kong ituturo sa iyo. Ang pagbablog.
vlog. Libre ko lang ituturo sa iyo yan. Magiging vlogger ka din. Kapag naturuan na kita magbenta, naturuan na kita pampadami ng benta sa negosyo mo, magiging vlogger ka pa. Saan ka pa? Ngayon lang yan. Sa lahat na mag-e-enroll ngayon, siya ang makakakuha ng libre. Natuturuan ko maging vlogger. Text mo lang ako or tawagan mo ako sa number na yan. Or mag-comment ka dyan sa baba kung gusto mong magpaturo sa akin at makakuha ng libre na magiging vlogger ka. At nga pala po, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, kapag may mga free time po kayo sa pagnenegosyo nyo, kapag wala po kayong magawa, magbasa po kayo ng libro. Sobrang bisa po ng exercise nito sa pag-uutak nating mga negosyante. Ang pagbabasa ng libro. Ito po ang libro ko na sinulat ko po para sa inyo. Sa mga gusto pong umorder, comment lang po kayo sa baba or tawagan nyo din po ako sa number na yan. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, libre ko po itong ipapadala sa inyo kahit saan pa po kayo sa Pilipinas. Ayos po ba yon? Tawagan nyo lang po ako sa number na yan kung gusto mo pong mabasa ang libro na sinulat ko para sa inyo. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!